Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time na panonood, please click mo na yan, Jervis TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin for today's reflection. So hango ito sa gospel ng simbahang katoliko. So every Sunday guys, ito yung dinidiscuss natin. At medyo mahaba to guys. At gaya ng lagi ko sinasabi, the more na matagal kang nakikinig sa salita ng Diyos, the more na pinagpapala ka, di ba? Kasi yung mga walang kwenta ng mga video, di ba? Pinapanood natin ng matagal, tinatsagaan natin. Ito pa kaya ang salita ng Diyos. So, ayon sa Mateo chapter 25, verse 31 to 46, ang huling paghukom. Ito guys, medyo pagdating sa ganitong discussion, lahat tayo bumabait kasi paghuhukom na to o judgment day o yung last day. So sabi dito, kapag ako na ang anak ng tao ay dumadating na bilang hari, kasama ang lahat ng mga anghel, uupo sa aking dakilang trono, titipunin ko sa aking harapan ang lahat ng lahi sa mundo. Pagbubukod-bukurin ko sila tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at kambing. Ang mga tupa na walang iba kundi ang mabubuti, matuwid, ay ilalagay ko sa aking kanan, at ang mga kambing naman ay walang iba kundi ang masasama, ay ilalagay ko sa aking kaliwa. Pagkatapos bilang hari, ay sasabihin ko sa tao sa aking kanan, hali kayo, kayong mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng nilikhain ng mundo. Sapagkat nang nagutom ako ay pinakain ninyo ako, at nang nahuhaw ako ay pinainom niyo ako. Nang naging dayuhan ako ay pinatuloy niyo ako sa inyong tahanan. At nang wala akong at nang wala akong maisuot ay binisan ninyo. Nang may sakit ako ay nilagaan ninyo, at nasa kulungan ako ay binisita ninyo. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain? O nauhaw, aming pinainom? Kailan namin kayo nakitang naging dayuhan at aming pinatuloy o walang may suot ang aming bibihisan? Kailan namin kayo makitang may sakit o nasa kulungan aming binisita? At sasagot ako bilang hari, sinasabi ko sa inyo ang totoo, nang ginawa ninyo ito sa pinakahamak kong mga kapatid, para na rin yung ginawa sa akin. Pagkatapos sasabihin ko naman sa mga aking tao sa aking kaliwa, lumayo kayo sa akin. Kayo mga sinumpa ng Diyos. Doon kayo sa walang katapusang apoy na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat nang nagutom ako, hindi niya pinakain. Nang nahuwa ako, hindi niya pinainom. Nang naging dayuhan ako, hindi niya pinatuloy sa inyong tahanan. At nang wala ako may suot, hindi ninyo ako binisan. Nang may sakit ako ay nasa kulungan, ay hindi niyo ako kinalagaan. Tatanungin nila ako, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nahuhaw, nadayuhan, walang may suot o may sakit na nasa kulungan at hindi namin tinulungan? At sasagot ako bilang hari, sinasabi ko sa inyo ang totoo, hindi ninyo tinulungan ng pinakahamak kong kapatid. Ako ang hindi nyo tinulungan. Itataboy ko ang mga taong ito na walang hanggang katapusang kaparusahan. Ngunit bibigyan ko ang mga matuwid ng buhay na walang hanggan. And guys, napakalinaw, di ba guys? So, araw ng paghukom. So, sabi dito, actually, yung first reading yan guys, ayon kay Propeta Ezekiel. Ang sabi niya, ako mismo ang mag-aalaga sa aking mga tupa. Sabi ni Propeta Ezekiel. So, ibig sabihin, ang tinutukoy dito ang ating Panginoong Yesus. Magiging hands-on sa darating yung araw kasi nung nagsasalita itong si Propeta Ezekiel, wala pa, di ba? Future tense pa.
So parating pa lang ang ating Panginoon. Pero nahulaan na niya. Kasi kumbaga, nakasulat na yan. Kailangan na maganap. So parang bilang isang magulang, 'di ba? Lalo na sa ina. Hindi ba mas maganda kung ang inaalagaan mo ay sarili mong anak? Ikaw mismo ang mag-alaga. Hindi sa katulong, hindi sa kapitbahay o kung sino-sino. Hindi ba lalo mo mas iingatan at aalagaan? Pagka mismong anak mo o ikaw mismo ang nag-alaga doon. Kaya sabi naman ni San Pablo, dahil kay Jesus, dahil sa kanyang pagkabuhay na muli, dahil sa kanya ay binigay na ang lahat ng o binigay na lahat ng kapangyarihan dito sa sanlibutan. Kaya ang sabi niya, di ba, paghiwalayin ko ang mabuti sa masama, sa kanan ang mabuti at sa kaliwa ang masama. So kaya nga, di ba, tinatanong nila, sabi, Panginoon, kailan po ba namin kayo nakitang nagutom, di ba, nahuhaw, walang maisuot na damit, nabilanggo, nakasakit? Tinatanong nila yan. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, noong nahuhaw o nagutom ang iyong kapatid, pinainom nyo, di ba? Naging dayuhan, pinatuloy nyo, nagkasakit, dinalaw nyo, at inalagaan nyo. So sa akin nyo ginawa ito. Yan ang sabi niya. At sa mga nasa kaliwa naman, sa mga kambing, sabi niya, nauhaw ako pero hindi nyo ako pinainom. Nagutom pero hindi nyo pinakain. Walang may suot na damit, hindi nyo binigyan. Diba? Nakulong, hindi nyo dinalaw. At nagkasakit, hindi nyo inalagaan. So, ako yun, sabi niya. Kung ginawa mo yun sa kapwa mo, lalo na yung pinakahamak, ibig sabihin, pinakamahirap na tao dito sa dibdib, para sa kanya muna rin ginagawa. Kaya yan po ang challenge sa ating lahat na kailangan nating pagsikapan na tumulong sa ating mga kapwa-tao, lalo na sa mga walang-wala na lagi natin dinadasal dito, guys. Na yung mga walang-wala ang pinagdarasal natin dahil sa mga taong ganyan na walang-wala pinakahamak ay sumasalamin ang Diyos. Kaya nga si Saint Teresa, di ba? O Mother Teresa, guys, kung nakakilala niyo. Tinatanong siya, bakit Mother Teresa, bakit ganun? Sabi din niya. Bakit hindi ka nandidiri sa mga taong may sakit? Sa mga gusgusin, sa mga pulubi? Bakit mo sila pinapakain? Bakit mo sila inalagaan? Tinatanong lagi ang Mother Teresa. Makita niyo si Mother Teresa, wala pang nakapaalam, guys. Walang suot na kahit na anong sandals. Pero ang kanyang devotion talagang advocacy siya ay yung tumulong sa mga pinakadukha. Kaya sabi niya, ginagawa ko to dahil nakikita ko ang mukha ng Panginoon Jesus. Kaya ganun, kung makita niyo lahat ng mga naging santo, may mga santo pang mga mayayaman, malalakas, powerful, pero binitawan nilang lahat dahil nakikita nila ang Panginoon. Talagang naglingkod sila, guys, naglingkod sila. Kaya ito po yung pinakamalaking hamon sa atin. Di ba, hindi lang basta, kasi mga ibang sekta sinasabi nila, manampalataya ka lang, ligtas ka na, sabi nila. Di ba ganun mga ibang sekta, guys? So, kung susarihin mo naman, totoo naman yun, manampalataya ka, ligtas ka. Pero kulang yun, hindi lang yun ang sinabi ng Panginoon. Dito, malinaw to. Di ba? Malinaw dito na kailangan mong gumawa ng mabuti. Di ba? Para isasama tayo. Dahil sabi nga niya, di ba? Halika kayo, mga pinagpala. Pinagpala kayo, sabi niya. Dito kayo sa tahanang inihanda ng Ama na paglikha ng mundo, nilikha na niya yun. So, ibig sabihin, guys, marami ng silid doon o kwarto na nakalaan para sa mga mabubuting tao na yan ang dapat natin pagsikapan, maging mabuting tao para makapunta sa buhay na walang hanggan. So tayo po ay manalangin, Lord. Maraming salamat po sa araw na ito. Patawarin niyo po kami. Tulungan niyo po kami, Lord, na magawa namin ito. Makatulong kami, maging bukas palad kami, lalo na sa mga dukhang kapatid namin na sumasalamin sa iyo. Tulungan niyo po kami.
at gawin niyo po kami maging mabuting tao. At sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman sa financial, emotional, physical at relasyon sa pamilya. Sabayan mo ako sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala, magtiwala, at manampalataya sa Diyos, ay tsak yun, ay yung makakamit yung mga hinihiling sa panahon na ibibigay ng ating Panginoon Jesus. So tayo pinagalaman. Lord, maraming salamat po sa araw nito. Bless niyo po ngayon ang aming kapatid na nanonood sa aking vlog. May matinding karamdaman, Lord. Stage 4 cancer. Bedridden na, Lord. At kung ano pa mga bumabalot na nagpapahirap sa kanyang karamdaman. Haplusin niyo po ang inyong mapagpagaling na kamay. Tanggalin niyo po, Lord, yung sakit. Ipuhin niyo po, Lord. Yakapin niyo po para sa kanyang pamilya. Meron din po sa mga pamilyang nagkawatak-watak nagkasira sila dahil sa hindi pagkakaunawaan. Pag bigis-bigis niyo pumili, ibalik ang magandang relasyon. At sa pinasa, Lord, na kailangan namin, lalong-lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala, Lord. Ito mong pambili ng ulam, ng bigas, pambahan ng mga bata, pambayad sa mga gastusin sa bahay, pambili ng gamot. Tulungan niyo po, bless niyo po ang kanilang hanap po. So, mga kahit ito inilinig namin sa matamis na pangalan natin Panginoon Jesus. Amen, amen. To God be all the glory. Sa naman ang anak ng Jesus Christ. Thank you very much po.